Manila. Afternoon. Naalis ko lang yung tatay natin, Tinglet Pegasus, Joel Gamas, ano ba wala? Consairi. Yun. Tinglet Papo, Elendo. Andun yung kanina na wala. Andito po. Ayun, nasa harap mo. Ayun. 3 star, sa mga 3 star, 2 star, 1 star, and especially to sa mga guests. Ayun. Ano ba? Kasi tayo. ito talaga yung ayaw ko sa lahat eh. Nagiging emotional ako. Isa ko lang yung naging journey ko sa sarili, 4th year, and then dito sa naging tawag ito, yung pagkakaroon ka ng ruptured brain aneurysm. Pero yun yung ruptured brain aneurysm, tinalo siya. Kasi andito ako. Hindi naman halata na biniyap yung ulo ko eh. Diba? Ano lang, example lang kung paano nangyari ito. Kasi siguro, pag malakas tayo, okay lang. Siguro, iwasan din natin minsan yung pagbawal kasi, sorry, bawal. Kung alin yung masarap, bawal. Sa pagkain, kung alin yung masarap, bawal. Pag sobra, bawal. Sa akin kasi, talagang kahit sobra-sobra na, ayaw ko na, gusto pa nung ano ko eh. Gusto pa kumain. Talagang, habit namin kumain talaga. Madala na kami kumain sa bahay, puro sa labas, kasi sa ano namin, sa trabaho namin, lagi kami nasa labas. One time, nasa galeriya kami, sinamahan namin yung manugang namin, kumain kami sa galeriya. Kumain ako ng 3 cup of rice. Hindi, yung cup na maliit lang talaga. Malaki lang konti sa itlog. Alam mo, ano lang. O, maliit lang. Tapos, 1/4 na lechon. Saka isang order na bulalo. Wow, sarap. Yun natatanda. Ang time na yun. Then, sila umorder din sila. Then, okay, no? Naubos, masarap. Alam, nakikita ko pa yung nasa iba ko, parang may nakalutang na ano eh. Oo. Inalo ko lang yun. Nawala yung taba, magic, di ba? Then, pag-uwi sa bahay, gabi na, mga 10 o'clock, misis ko umakyat na para matulog ako sa baba lang kasi habit ko bago matulog. Sa baba muna ako, nanonood ako ng TV, may merienda ako. Kung merienda ako, si Charon, Coke, chocolate. Time na yun. Kasi sa labi ko naman, talagang habi ko talagang kumain. Then tinawag niya ako sa taas. Pagtawag niya, parang siyempre tawag ng asawa mo yan eh. Parang sa ulo ko yung yung brain. Tabaw ko sa taas. Pagdating ko sa taas, wala na. Bumagsak ako. Buti na lang sa kama ako bumagsak. Wala na akong lahat. Alam, totally talagang wala na. Nasabi niya sa akin, naihina raw ako, then bumula yung bunganga ko, bibig. Dahil kasi nakikita niya sa mga ibang testimony na in case ng emergency, yung capsule ng 4th year, pwede mo siyang gupitin and then ipisin mo sa bibig, pasyente. Yun ang ginawa niya sa akin. Yung 6 na piraso, ginipit niya. Ayan. Then, pinisa niya sa bibig ko. Then, tumawag siya ng ambulance. Yung ambulance, dumating. Less than 40 minutes. Bago dumating yung ambulance, mga 40 minutes o 45 minutes, nagkamalay ako, ayan na ako. Kung medyo mapapansin nyo doon sa ilang video pa, yung pangako, nangingiwi na siya.
Kaya hindi ko malaman kung paano nila ako na ibaba galing sa taas. Bahala sila. Yan. Sige, mamaya na lang dumo para... Then, dinala ako ng tulong ng ambulance sa service nila. Dito sa service, sumisigaw ako lagi. Sigaw ako ng sigaw. Ang sinisigaw ko lang, iisa lang. Pangalan ng anak ko na nasa ibang bansa. Yun ang sinisigaw ko. Pero talagang guided pa rin ako ni Lord. Bakit? Bakit? Ayan, sa dinami-dami ng tatawagin, yung anak ko tinatawag ko. Eh kung ang tinawag ko si Idol ko si Lord now, second. Tapos tayo. Tapos saan kami mo ko na Then yan pagdating sa delete pa yan, habang tumatakbo, ang wala pinagalan sa akin sa Marikina Valley, sa malaking ospital sa Marikina. Then hindi ako na-admit kasi wala daw bakante. Then dinala ako ng sunod na ospital, dinala ako sa Labor Hospital, sa Government Hospital. Ang problema, kasi government hospital, mahaba ang pila, abutin daw ako ng 5 araw doon. Yun ang bigat sa atin. Then, dinala ako sa tawag ito, WCC. Inadmit ako pansamantala. Then, tinawag yung misis ko in interview. Ang sabi, upon admission, kailangan na ng 35,000, then 60,000 per day sa ICU. Then, 60,000. kung meron na yung anak kong lalaki na for admit, sabi ng asawa ko, hindi natin kayang bayaran yung almost 100,000 per day kung sakasakali. Kaya hanap ng mga kilala. Kasi sa railway, parang ano kasi yan, family na yan eh. Maraming tinawagan yung misis ko, si Tosrad, Vivian. Meron kaming isang naging kakilala na, kumbaga, isang beses lang namin nakasama sa isang event na ganito sa labas, na nagtatrabaho sa Mang Rodriguez Hospital. Then, siguro mga 2 o'clock na yun, tinawagan namin. Tagal ng ring kasi madaling araw. Nakilina, sumagot siya. Sabi niya, kita raw si Reyna sa WCC. Ihahatid daw. Ayan, sagot niya kung may malay ako o wala. Sabi niya may malay pero wala sa sarili. Sabi niya hindi na-ICU yung may malay. O sabi niya, dali mo sa Mang Rodriguez, tatawagan ko yung doktor doon na Kaya, Tita Ross, nandito siya. Then, pagdating sa gawa ng waiver para i-pull out sa WCC, dinala ko sa AMA. Pagdating naman sa AMA, dami rin nakabahang dosero ng mga pasyente. Kasi sa mga Rodriguez, yung buong Rizal, simula ng Tipolo sa taas, sa Mateo, doon lahat nadala yun. Dami rin pasyente. Sabi ng driver ng ambulance, ma'am, hindi rin kayo tatanggapin dyan. Sabi ng asawa ko, ako kilala namin si Ganon, tatawagan na lang. Pinakiusap sa driver yung doktor na in-admit, binaba, paniba sa may kakilala, na-admit ako, then laboratory ako. Yung time na yun, pagbaba, nilaboratory ako, nagkaroon na ako na bumalik na yung yung isip ko, nasa wisyo na ako. Ayan, tinetest na ako ng doktor. Ayan. Tinetest niya kung okay yung kondisyon ko. Makikita niyo siya, nakakapag-joke na nga ako eh. Alam ko na lahat yan ang nangyayari niya. Mukhasin daw siya.
Ayan, yun. Pero yung mga nangyari sa akin, hindi ko alam yun. Ayan, natatandaan ko, pero yung pas na nangyari, hindi ko alam talaga. Wala akong kaalam-alam. Then after niyan, sabi, sa umaga, dalhin niyo na yung may power naman ako, malakas yung ano ko. Then lumabas yung result nung laboratory ko, rupture brain aneurysm, 5.3, kumbaga yung pag-course niya, 5.3. Sabi ng doktor, walang ano ron, yung surgical clipping. Procedure ron. Kailangan dali sa malaking hospital. Pwede sa tawag nito, PGH, isapin nyo sa Cauceres Hospital. Yun ang na-recommend ng doktor. Pag-desisyon ng misis ko, nasa PGH. Then dinala ko sa PGH. Pagdating doon, yung talagang hirap sa atin. Pag sa hospital, napila na naman ako. Isipin mo, umabot ako ng 2 araw doon. Pila, naka-wheelchair. Isip kong gano'n. Pero time to time, chinecheck ako. Then hanap kami ng kakilala. Meron naman kami nakuha. Yung katrabaho ng anak ko, yung tita niya is doktor sa PGH. Nagkaroon ng way. Ayun, na-admit ako sa neurosurgeon. Yun. Doon pag-admit sa akin sa pagka-admit, yung 4th year na yan, pinainom ako ng asawa ko ng 6 na piraso kada 2 oras. Kaya itong 4th year, walang overdose siya kahit ilan. May time na nakita ng doktor yan, tinanong kung ano yan. Sinabi ng asawa ko, wala siyang commitment, ang ano lang niya talagang mahal. Then, dumating yung, inabot ako ng 10 days doon bago operahan. Dumating yung time na before the operation, nilaboratory uli ako. Then yung result is, yung 5.3 naging 3.2 na lang. Wow! Yan. Kinakausap ng asawa ko yung doktor kung pwede ako hindi na operahan. Sabi ng doktor, kasi na-force na nga kasi maliliit na yung ugat sa utak, di ba? May posibilidad na lang tumuloy-tuloy. Then no choice, gumawa siya ng waiver. Pakagawa na niya yung waiver, tinawagan niya yung anak ko. Sabi niya, Reggie, ikaw na magbantay rito, mukhang di ko kakayanin. Kasi nung araw na yun, yung katabi ko, parehas kami ng sitwasyon. Pagdala sa kanya sa operating room, pagbalik niya, gulay talaga siya. May butas dito, walang malay. Nakalabas yun, after 6 months. Yung pagkalabas. Then, di ako naman dadalhin sa operating room. Wala na siya, yung anak ko na, nagpalit. Kasi nakita niya yung sitwasyon ng katabi ko, ganun yung pwedeng kalabasan. Pinaliwanag din ng doktor yung porsyento ng chances kung yung operation ni successful. Yung tawag nito, ang terms nila ay parang fatality. So, 6%. Iniisip ko naman kung 6%. Kasi malakas ako, nasa wisyo ako. Sabi ko, siguro hindi ako kasama ron. Kasi sa 100, 6 lang yung ito na, dinala na ako sa operating room. Habang dinadala, talagang nasa kawalan ako. Sa totoo lang, hindi ako marunong magdasal. Talagang natuto magdasal, manalangin. Habang kasi yung beddings, tulak na yun, talagang nakikita ko puro kesame. Nasa kawalan, iniisip ko yung mga anak ko, 3 kong anak. Sumagi sa isip ko, malalaki na naman sila. May mga family. Pagdating ko sa asawa ko, doon ako naluha. Kasi kung sakaling mawawala ako, mag-aasawa uli yan eh. Tama naman. Luha ko lang ako. Doon lumakas yung loob ko eh. Kasi kung subukan nyo sa inyo,
Then, dumating ako sa operating room. Parang, kasi may malay ako, parang pinubola-bola ako nung nurse. Pinakabahan ako. Sabi ko, hindi ho, naghahaming ako. Para kumakanta ako, para mawala yung mga. Sabi ko, hindi ho. Nakabahan ka ka, hindi ho. Sabi ko. Then meron siyang parang ang hubag. Sabi niya, ganito lang yan, para hindi ka mahirapang huminga. Inhale, exhale. Inhale, exhale. 3 hinga ko lang, wala na akong malay. Wala na. Kasi may pampatulog. Siguro, bago ako saksikan sa likod ng bunga. Tapos, pagkatapos nun, parang magkadugtong lang. Pagtanong niyang gano'n, parang dugtong lang. Tapos parang may ito, sabi niya, sir, tapos ng operation mo. Himalay na ako nun kaagad. Pero yung lumipas na yung 5 hours na yun. Parang magkadugtong lang. Wala akong naramdaman sakit. Wala lahat. Nainip lang ako ron sa recovery kasi ilang kami mga katabi ron. Ako may malay. Tuwing dalaw ko, nakikita ko dun sa monitor. Tapos yung okay naman, after 3 hours sa recovery, dinala na ako sa ward. Pagdating doon, kinabukasan, nakita ako ng doktora ng mag-round, nakaupo ako, kumakain. Tapos sinig ako, sabi sa akin, sir, pwede ka nang lumabas after 3 days. Di, okay. Naglalabas na ako kasi meron pang nakakabit sa akin dito na hose. Tapos may bag dito kasi yung mga excess na dugo sa water doon na pupunta. Kaya naging extend naging 4 na araw kami lumabas. Ayun, ganun. Paglabas, normal lang paglabas. Pero naka-wheelchair ako, pababa. Pero paglabas ng hospital, naglalakad na ako. Ang bilis ng recovery ko. Continuous pa rin yung pinag-recovery. Paglabas na yun, sa'yo pa rin ang routine namin, diretso kami sa mall, kumain uli kami. Kasi yung kami na PJH, ano yun eh, mall. Ay doon kami nakapark. Pero yung sa mga katang yun, yung order ko, iba na talaga. Hanggang ngayon, medyo patigas pa rin yung ulo ko eh. Hindi talagang yung kaya ko, hindi ko pa rin matigil eh. Then pag umuwi kami sa bahay namin. Sa bahay ng anak ko. Kasi doon sa bahay namin, daming aso. Aso namin, ilan aso natin ngayon? 16. Yun na lang yung mga anak namin, yung mga anak namin malalayo na yun. Aso na lang, saka isang pusa. Kasi parang naramdaman ko pagka bigla may kumahol, parang may umano sa ulo ko. Para sumasabog. Kaya doon ako sa anak ko nagpagaling. Dahil ako nagpapagaling, bago umuwi pala, sabi ng doktor, yung huling bilin sa amin, hindi ako pwede mag-drive ng 6 months to 1 year. Kapag nagpapagaling ako sa Montalban, after siguro mga 3 weeks, kasi malakas na ako, sabi ko, anak, drive ako, puntang Marikina. Sabi niya, sige papa, mag-drive. So, from Marikina, Montalban. Okay naman yung drive ko, walang hanggang sa araw-araw, naging routine ko na yun. After 1.5 months, araw-araw na ako nagdadrive pa, BGC to Marikina. Then after 9 months, nag-drive ako ng Bicol, 520 kilometers. Mag-isa lang ako. Tapos balikan pa yun. Hindi mag-isa na nag-drive na marami akong kasama eh. Ayaw sumama sa akin. Puno kami ako, pero ako lang mag-isa yung nag-drive. Ayun, yung job ko ngayon. Kaya ngayon, dito ako. Masasabi ko po recovered ako. Hindi naman halata. Pero may konting siya. May konting UP. Tapos yung mga kasabay ko talagang siya. Headband ang biyag. Palibasa parang lumiit na yung pag-burst nung sa utak ko. Parang lang. Mga 6 inches yung haba. Kaya nalakatay yung Lord. Saka sa portier. Yung portier ginamit ko naman. Ginamit pa rin.
decision, may hope pa talaga. Diba? Kaya manabig lang lagi. Siyempre, process ko lang kami sa